Telenovela PH. Love, romance, fantasy, kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas and Althea Stories. Anino sa Liwanag. Isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng dilim. Episode 34. Sa loob ng bitag. Tahimik ang silid. Sarado ang pinto. Walang bintana. Walang tunog maliban sa marahang ugong ng makina sa mga pader. Nakatayo si Lucas sa gitna ng kwarto. Pinahid niya ang dugo sa palad. Masakit ang balikat, masakit ang katawan. Pero ang mas mabigat, ang pakiramdam na sinadya siyang ilagay dito. Tumingin siya sa paligid. Makinis ang mga pader. Walang malinaw na labasan. Huminga siya ng malalim. Bitag, bulong niya sa sarili. At sa labas ng silid, may mga matang nakamasid. Tahimik sa control room. Sa harap ni Severo, sunod-sunod ang mga screen. Kita sa isa ang silid kung saan nakakulong si Lucas. Walang galaw, walang tunog. Panatilihin ang pressure, utos ni Severo. Huwag niyong galawin ang silid, hindi pa. May tauhang nagtanong, gaano katagal po? Sandaling tumigil si Severo bago sumagot. Hanggang makita ko kung ano ang uunahin niya. Ang takot, o ang layunin. Lumapit siya sa monitor. Pinagmasdan ang bawat galaw ni Lucas. Ang pag-ikot ng ulo, ang paghawak sa sugat. Hindi lahat ng anino ay nababasag sa dilim, bulong niya. May iba, mas tumitibay. Sa isang pindot, nagbago ang ilaw sa loob ng silid. Bahagyang dumilim. Simula ng susunod na yugto, utos niya. Tahimik ang silid ni La Viuda. Isang ilaw lang ang nakasindi. Sapat para makita ang anino ng kanyang anyo. Hindi sapat para makita ang mukha. Sa harap niya, nakalatag ang isang mesa. Mga lumang larawan, mga pangalan, mga marka ng galaw sa lungsod. Hinaplos niya ang isang papel. Isang marka na tumutukoy sa lugar kung saan nakakulong ang bihag. Matagal na, wika niya sa mababang tinig. Pero ang sugat ng nakaraan, hindi pa naghihilom. May anino sa likod niya. Isang tauhang hindi naglalakas loob magsalita. Hindi pa oras, dugtong ni La Viuda. Hindi pa nila kailangang malaman ang lahat. Tumayo siya. Sa paggalaw niya, lalo pang nalunod sa dilim ang kanyang mukha. Ang bawat hakbang, bulong niya, ay dapat magdala sa kanila palapit sa katotohanan. Kahit hindi pa nila kayang tanggapin. Sa labas ng silid, sumara ang mabigat na pinto. At sa loob, nanatili ang dilim, kasama ang mga lihim na hindi pa handang ibunyag. Pumasok si Severo sa silid na nalulunod sa dilim. Hindi siya tumingin diretso kay La Viuda. Alam niya ang tuntunin. Ang paglapit pa lang ay isang uri ng paggalang. Ang anino, ulat ni Severo, ay nasa loob na ng testing chamber. Tahimik si La Viuda. Hindi gumalaw. Matibay, dugtong ni Severo. Nakalusot siya sa mga patibong. May kakayahan. Isang saglit na katahimikan. Saka nagsalita si La Viuda. May nalaman ka ba? Pinili ni Severo ang mga salita. Wala pa po. Wala siyang alam sa kung ano ang nangyari noon. Hindi niya binanggit ang mga detalyeng ayaw niyang ilantad. Hindi niya sinabi kung gaano kalapit si Lucas sa bihag. Hindi rin niya sinabi ang ilang pagkakamali sa bitag. Magpatuloy, wika ni La Viuda. Pero huwag mo siyang tapusin. Bahagyang yumuko si Severo, gaya ng utos. Sa likod ng dilim, may mga lihim na nanatiling hindi binanggit. Sa mas makitid na pasilyo, may tatlong tauhan ng Rosa Negra na mabilis na kumilos. Ilipat ang bantay, utos ng isa. Doblehin sa harap ng silid. May kumalansang na susi, may pinto na bumukas. Sandaling nasal-ayan si Althea sa loob. Nakaupo sa gilid ng kama, tahimik. Isang bantay ang pinalitan. Dalawa pa ang dumagdag. Walang lalapit, wika ng isa. Walang lalabas. Sumara ang pinto. Mas mabigat ang kandado. Sa labas, may dalawang bantay na nagposisyon sa magkabilang gilid ng pasilyo. Nakatingin sa magkabilang direksyon. Mas humigpit ang hawak sa bihag. At sa ilalim ng katahimikan, alam ng Rosa Negra, may paparating na galaw.
Kaya mas mahigpit ang hawak sa liwanag. Sa silid na tanging anino ang saksi. Nakaharap si La Viuda sa isang mesa ng mga mapa at marka. Maghanda, wika niya sa mababang tinig. Isang tauhan ang lumapit, hindi makatingin diretsyo. Para saan po? Para sa susunod na yugto, sagot ni La Viuda. Hindi pa ngayon, pero kapag dumating ang oras, dapat nakapwesto na ang lahat. Ipinatong niya ang daliri sa isang marka sa mapa. Isang lugar na hindi pa napapangalanan. Ilayo ang bihag kapag kinakailangan, dugtong niya. Gumamit ng ruta na hindi inaasahan. Tumango ang tauhan. Walang ingay, dagdag ni La Viuda. Walang bakas. Sa pag-alis ng tauhan, nanatili si La Viuda sa dilim. Nakatanaw sa hinaharap na galaw, na hindi pa alam ng sinuman. Nag-iisa si Severo sa makitid na silid sa likod ng control room. Isinara niya ang pinto, tahimik, walang kamera, walang saksi. Hinubad niya ang guwantes. Sa palad niya, may lumang peklat. Paalala ng mga laban na hindi niya kinalimutan. Tumingin siya sa salamin. Hindi niya tinitigan ang sarili, kundi ang anino sa likod niya. Hindi lahat ng utos, tama, bulong niya. Kinuha niya ang maliit na aparato sa bulsa. Isang lumang komunikador. Hindi ito bahagi ng opisyal na linya. Hindi niya tinawagan ang sinuman. Ibinaba niya lang ito sa mesa. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Isang hakbang na hindi pa niya ginagawa noon. Sa labas ng silid, patuloy ang galaw ng Rosa Negra. Sa loob, may isang taong handang lumihis sa inaasahan. Hindi para ipagkanulo ang sinuman, kundi para subukan kung hanggang saan ang anino. Tahimik sa loob ng silid. Masyadong tahimik. Huminto si Lucas sa paghinga nang mapansin niya ang munting pagbabago. Isang tunog na parang bakal na gumagalaw sa ilalim ng sahig. Dahan-dahan siyang umatras. Ipinikit sandali ang mga mata. Nakinig. Isang hakbang. May kumalansang. Biglang gumalaw ang pader. Hindi mabilis, pero tiyak. Parang humihinga ang silid. Hindi ito selda, bulong niya. Isa itong bitag. May bahagi ng sahig na bahagyang lumubog. Munting hiwa ang lumitaw sa gilid ng pader. Hindi sapat para pumasok ang tao. Sapat para pumasok ang panganib. Lumundag si Lucas palayo sa unang galaw. Ngunit sa paglapag niya, may kumiskis sa kanyang braso. Isang manipis na hiwa, mababa pero totoo. Hindi ito para tapusin siya. Para lang ipaalala, may naglalaro sa kanya. Hinigpitan niya ang kapit sa sarili. Hindi ako magmamadali, bulong niya. Hindi ako magpapanik. Sa labas ng silid, may mga matang nagmamasid. Tahimik sa loob ng silid ni Althea. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Nakapulupot ang mga kamay sa tuhod. Walang bintana, walang tanawin, pero may biglang kirot sa dibdib. Hindi sakit, kundi kaba. Bakit ganito, bulong niya sa sarili. Parang may mali, parang may nangyayaring hindi niya nakikita. Sumandal siya sa pader, ipinikit ang mga mata, at sa isip niya, pumasok ang mukha ni Lucas. Ang mga sandaling tahimik silang magkasama. Ang mga pagkakataong naroon siya kapag natatakot siya. Lucas, mahina niyang tawag. Hindi niya alam kung nasaan siya. Hindi niya alam kung ano ang pinagdadaanan niya. Pero ramdam niya, may panganib na papalapit sa taong iyon. At sa kabila ng takot, may isang hanggering mas malakas, na sana makarating sa kanya ang pakiramdam na iyon. Sa loob ng testing chamber, tumigil si Lucas sa gitna ng silid. May naramdaman siyang kakaiba, hindi galaw ng pader, hindi ingay ng bakal, kundi katahimikan na masyadong buo. Biglang, namatay ang ilaw, isang iglap. Nilamon ng dilim ang paligid. Sok, marahang bulong ni Lucas. Sa dilim, mas naramdaman niya ang galaw ng hangin. Parang may mga pader na muling nag-aayos ng pwesto. Parang may daan ang unti-unting nagsasara. May tunog sa likuran niya. Hindi niya makita kung ano, pero alam niyang may nagbago sa silid. At sa dilim, isang boses ang pumasok sa speaker. Mababa, kalmado. Ngayon, makikilala kita sa dilim. Humigpit ang kapit ni Lucas sa sarili. Hindi siya umatras.
Kung nagustuhan ninyo ang episode 34, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.